pagpapahalaga. Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Magandang araw sa lahat! Ako nga pala si TJL na makakasama nyo ngayong araw upang pakinggan ang mga nakakaantig, nakakatuwa at nakakakilabot ng mga istorya mula sa ating mga letter sender. Diyos me, grabe ang init ngayon no mga kagalang. Isipin nyo yun, 45 degrees Celsius. Pak ganon, umaabot hanggang langit. Grabe yung sapak ng init, Diyos me. Biruin yun, di ba like, siguro kasi pasensya na kayo dahil yata to sa presensya ko. Charot lang. Well, kidding aside mga kagalang, lagi kayong magbaon ng payong at tubig, lalo na ngayon para tayong may libreng subok sa Charot, di ko pwedeng ituloy yon. Big no-no. At dahil nga malapit na mag-Nobyembre mga kagalang, tunghayan natin ang isang nakakakilabot at kapupulutan ng aral na istorya ng isa nating mga kapatid. Ito ang Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Sa Pilipinas, marami ang nagsasabi na may iba't ibang uri ng paniniwala ang namamayagpag noong unang panahon na kumakatawan sa kultura at katauhan ng mga Pilipino. Naging layunin na ng mga ninuno natin na ipasa ang mga ito mula henerasyon patungo sa isa pang henerasyon sa kanilang paniniwala na ito ay nagdudulot ng kasaganaan sa buhay. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, maging sa kasalukuyan, ang kanilang mga kaluluwa ay nagpaparamdam at nagpapakita sa mga taong nakakalimot sa prinsipyong ito. Magandang araw, DJL. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng pagkakataong makapagpadala ng sulat sa inyong programa. Ngunit isang kagabagang-balang pangyayaring nakapagpabago nito. Napakasakit sa ulo isipin, sobrang nakahihilo. Nasa 8 taon na ang nagdaan, pero sinusundan pa rin talaga kami ng kilabot. Kilabot na dulot ng kawalan ng kapaliwanagan kung ano ang mismo ang naranasan at nakita namin ng mga kaibigan ko. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin kaming mahanap na matinong paliwanag para sa nangyari. Bagamat alam na alam namin at siguradong sigurado kaming totoo ang lahat at hindi bungang isip lamang. Fiesta noon sa aming bayan sa Davao, kung kaya't nagkayayaan kami ng mga aking ka-boardmates na dumayo sa aming baryo para makapagbakasyon. Dahil sa kalayuan, ay halos kami na lang ang nilalaman ng bus na aming sinasakyan. Hermie, malapit na ba tayo sa inyo? Parang kanina pa kasi ako nagigising galing sa tulog pero wala pa rin tayong nararating. Through the fire, sumasakit na nga ang petan ko kakaupo dito sa bus. At saka, hindi ba talaga uso mga street light dito? Akala ko pa naman ay maliwanag ang mga piyesta sa probinsya. Naku, masyado naman kayong kabado. Natigil ang aming usapan nang biglang lumakas ang lumikit ng sinasakyan naming bus at kapansin-pansin ang bigla ang pagbagal ng takbo nito. Isang malakas na hampas ng malamig na hangin ang tumama sa amin na lalong nakapagpataas ng aking balahibo. Guys, malapit naman na tayo, Hermie, di ba? Sabihin mo, oo please, natatakot na kasi ako. Bea, huwag kang mandamay ng kaba. Tingnan mo, malapit lang tayo sa simbahan. Teka, bakit pala ang daming taong nasa labas? Sinundan ng mga mata ko ang isang babae na nanigibabaw ang boses sa pagbigkas ng dasal na parabang desperada na siya. O bathala, patnubayan mo kami sa aming mga pangarap at pangarap ng aming pamilya. Amen, amen. O bathala, kami ay iyong kaawaan. Sinasamba ka namin. Iba ang klase ng pakiramdam nung marinig ko ang mga bulungan at mga sabayang dasal. Tinignan ko ang driver na nagmamaneho ng aming bus, ngunit parang hindi na bago ito sa kanya at kailanman ay hindi niya ito nilingon. Natila ay kami lamang nangguguluhan at nakakakita sa pangyayari na aming nadaanan. Nang lingunin namin ang simbahang nadaanan ay parang pag nawala ng parang bula ang mga kumpol ng taong naroon. Nang tumingin kami sa gawing bundok ay may nakita naman kaming mga tao na may dalang bulaklak, kandila at ang iba naman ay naghuhukay ng mga lupa na parang nagtatanong ng mga ito. Ito ay magsisilbing alay para kay Maria Makiling na diwata ng bundok na ito bilang pasasalamat
narito kami upang magbigay ng alay para sa kanya. Ang mga alay na ito ay tanda ng aming pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga puno't halaman. Habang patuloy na umaandar ang aming sinasakyan, nakita namin sa isang silong may mga tao na nag-aalay. Nasaksihan namin kung paano kinilitan ng ulo ang isang manok at nilagay ang dugo nito sa isang mangkok. Matapos ay kanila itong hinarap sa tila isang estatwang gawa sa kahoy na may hubig na malapit sa hugis ng tao. O aming mahal na anito, dinudulog namin sa iyo ang aming handog. Ito ay silbi ng aming pasasalamat sa lahat. Tanggapin niyo ho ang aming alay, silbi ng aming pasasalamat sa lahat. Nagkatinginan kaming tatlo nang marinig namin ang kanilang mga sinasabi sa harap ng anito na parabang naguguluhan sa aming mga nasaksihan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matatakot ba ako o kakabahan sa mga nasaksihan namin dahil ngayon pa lang naman ako nakakita ng ganitong mga pangyayari. Sa paglipas ng mga sandaling iyon, patuloy kaming naglalakbay sa diwat kaluluwa habang nililipas ang mga oras. Ngunit hindi namin inaasahan na may mas marami pa pala kaming matutunghayan. Sa patuloy naming pagbiyahe, napadpad kami sa isang lugar na puno ng misteryo at pananampalataya. Guys, parang may mali sa nararamdaman ko. Ano ba't ang lugar na to? Para kasi ako nakakarinig ng mga hinaing ng mga espiritu. Siguro, ito rin tinutukoy ng lola ko tungkol sa mga ninuno na nagpaparamdam sa mga dumadaan dito. Nakakakilabot pero may kakaibang respeto rin naman sa kanila. Shucks! Parang naririnig ko rin yung mga hinaing nila. Nakakatakot. Parang ayoko na tumuloy. Kinikilabutan ako. Sa gitna ng aming pangamba, patuloy pa rin ang aming paglalakbay patungo sa patutunguhan. Nariyan ang mga boses na nagmumula sa diwa ng mga nakaraang henerasyon, patunay na kanilang pagpaparamdam sa ating kasalukuyan. Hindi nagtagal at dumating na rin kami sa baybaying dagat, isang lugar kung saan matatagpuan ang kayamanan ng karagatan. Doon ay nakita namin ang mga taong nagtitipon-tipon at nagdiriwang ng kanilang paniniwala sa mga diwata ng karagatan. Narito tayo upang magbigay pugay sa mga espiritu ng karagatan, mga diwata na nagbibigay sa atin ng kabuhayan at kaligayahan. Sambahin natin sila. Kayo ang bukal ng aming kabuhayan at kaligayahan. Mga diwata ng karagatan, ampunan niyo ang aming mga kahinaan at tanggapin ang aming pagsamba. Sam, tingnan mo sila. Ang gaganda ng kanilang mga ritual, no? Nakakatuwa na may mga taong ganito pa rin pala na nagpapahalaga sa kalikasan. Grabe! Oo nga! Kinikilabutan ako sa mga boses nila. Pero nakaka-relax tingnan. Napupuno ang puso ko ng kapayapaan. Habang kami ay naglalakbay, nawala sa aming pansin ang takbo ng oras dahil sa aming pagkamangha sa mga nakikita at natutuklasan. At dito na nga kami nakarating sa aming paroroonan. O Apo, andyan na pala kayo. Mabuti at naririto na kayo. Kanina pa ako nag-aalala dahil na napakatagal niyang dumating. Mano po la, buti na lang po hinintay niyo pa po kami makarating. Paano naman po kasi? Grabe po yung mga naaninag namin mga pangyayari bago pa po kami makarating sa bahay niyo. Opo, Lola, grabe po yung pinagdaanan namin kanina sa biyahe. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba? Dapat kasi ay kinig kayo sa akin o sinabi ko, dapat sa umaga kayo bumiyahe papunta rito. Ella, bakit ho ba ganun ng mga iyon? Bakit ho tuluyang may nagpaparamdam sa mga dayo ng baryo natin? Nais nilang ipaalala sa inyo kung saan at paano nagsimula ang kultura ng ating baryo. Masakit para sa mga ninuno ang sila'y kalimutan ng mga taong minsan sumamba at humingi ng pabor mula sa kanila. Pakiramdam nila, tinalikuran sila ng mga taong ito. Ngunit hindi lahat ng ninuno ay yan ang rason. Meron din sa kanila ang gumagambala ng mga tao para sa simpleng katuwaan lang nilang magparamdam.
Lola, bakit naman po ganun ang paraan nila ng pagpapaalala sa mga tao? Hindi ho ba mas lalayo ang loob nila dahil sa takot? Sa kahaba-haba ng panahon, ang mga tao ay walang ginawa kundi ang kalimutan ang kanilang mga utang na loob. Ngunit sa oras na sila ay takutin, bigla na lang nila maaalala ang lahat. Sa tingin ko, takot din ng mga ninuno na sila ay makalimutan na sa lumipas na oras at panahon, ang kanilang paniniwala ay tuluyan nilang maglaho. O siya, tama na ang mga tanong ninyo. Kayo ay magsipahinga na at bukas ng umaga, kayo ay bumisita ng simbahan. Totoo ngang nakakakilabot ang naging karanasan namin ng aking kaibigan, DJL. Pagkatapos ng karanasan namin yun, ay kinabukasan pumunta kami kaagad sa simbahan upang magdasal sa may kapal at isinamo namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang dami kong natutunan sa karanasan na yun, DJ. At sa kabutihang palad ng pagbaybay naming pauwi ng aking kaibigan ay naging mapayapa na. At doon na nga nagtatapos ang nakakakilabot na istorya ng mga kagalang. May mga kaluluwa talaga na nagpaparamdam sa atin para tayo paalalahanan ng mga bagay na ating mga nakakalimutan. Magsilbi sanang aral ang naging karanasan ng ating munting letter sender na si Ella sa ating mga kakapatid. Dapat bigyan natin ng pansin ang ating kasaysayan at alalahanin natin ang pinag-ugatan ng ating kultura dahil ito ay sumasalamin sa ating pagkakakilanlan. Iba-iba man ang ating paniniwala, pero ito pa rin ang isa sa mga dahilan bakit tayo ay nagkakaisa. At ayun nga mga kagalang, maintindihan sana natin na dapat tayong matutong kumilala at magpahalaga sa kasaysayan ng pinagmulan ng isa sa ating mga kultura. Hanggang dito na lamang mga kagalang, hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ako nga muli si DJ L at ito ang Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Maraming salamat! Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga. Radyo Galang 101, tahanan ng kultura at pagpapahalaga.